Ang pasyenteng may kanser na namamatay dahil sa kanser mismo ay bihira. Sa ngayon, ang karamihan sa mga namamatay sa ospital ay dahil sa iba pang komplikasyon kaya hindi nila ito inaanunsyo. Napakahalaga ng magang pagtuklas sa pinakakaraniwang sintomas kung maagang masuri madali itong pangasiwaan. Halimbawa sa kanser kung maliit ang bukol madali itong operahan at ang gamot ay madaling tumagos sa kanser kaya mabisa ang paggamot. Ngunit kung lumaki ang bukol mahirap para sa gamot na tumagos sa gitna. Sa labas lamang ito gumagana at sa gitna ngang bukol ay hindi lang kanser kundi pamamaga necrosis at iba pa na makakasalimutan kaya maraming selula na lumalaban sa gamot. Mas epektibo ang gamot o iba pang immunotherapy kapag maliit pa ang kanser. Napakahalaga ng maagang pagtuklas. Ang kanser sa unang yugto ay walang sintomas. Sa ikalawa at ikatlong yugto ay may sintomas na tulad ng pagkawala ng lakas. Dahil ang lymph nodes ay konektado sa blood vessels kapag nablok, ito may problema sa sirkulasyon. Kaya kahit kumain ka hindi mayos ang pagsipsip at digestion at hindi rin mayos ang storage sa atay. Kaya ang pinakakaraniwang sintomas ay pakapagod. Kapag lalo na sa mamaygid, 40 taong gulang dapat isipin ang kanser. Ngunit ang Pilipino ay masyadong naktatrabaho at maraming mental stress. Kaya kapag pagod o nawalan ng timbang ini, isip nila na dahil sa sobrang trabaho o kulang sa tulog. Karaniwan na sa lahat na mas pinipili nilang isipin ang mabuti kaysa masama kaya madalas nalit ang diagnosis. Kung maagang masuri, inire-rekomenda ang operation. Dahil sa mabuting teknolohiya maring kalkulahin muna at gawin ang robot-assisted surgery. Ang robot surgery ay nagsimula sa Amerika pero ngayon ang doktor sa Amerika ay pumupunta sa Pilipinas para sa training. Sa paningin ko mas mabilis at mas mahusay ang doktor sa Pilipinas sa robot surgery kaysa sa mga Amerikanong surgeon. Kung 3 oras sa kanila, 1 oras lang sa atin. Kaya mas kaunti ang side effects at mas maganda ang resulta. Walang duda na sa operasyon dahil sa husay at talino nga Pilipino, marami pa rin ang nagtatanong kung mas mabuting magpagamot sa Amerika. Sinasabi kong, hindi na kailangan walang dahilan para doon. Ang tinatawag na masamang cancer ay una sa lahat dahil late ang diagnosis. Maraming Pilipino ang may cancer sa digestive system tulad ng esophagus, stomach, liver, pancreas, bile duct, colon, rectal, bladder. Ang mga ito ay nabubuo sa loob ng tiyan. Kapag lumaki na at naipit ang kalapit na organs lalo, na blood vessels at nerves, saka lumalabas ang sintomas. Kapag na-block na ang daanan saka lumilitaw ang sintomas, hanggang dun walang sintomas kaya karaniwang late ang diagnosis. Kapag may sintomas na ang sansang maoperahan ay napakalit 10% lamang, kaya kahit gustong operahan latena, kung operahan agad mula simula ang masasamang cancer ay may invisible na cells sa paligid kaya madaling kumala pagkatapos ng operasyon. Kaya karaniwan ginagawa muna ang chemotherapy o iba pa sa loob ng 3 to 6 buwan bago ang operasyon. Maraming uri ng cancer. May 25 na organ sa katawan at sa bawat organ ay may humigit kumulang 20 uri ng cancer kaya halos 500 uri. Noon sa biopsy, sinasabi lang kung adenocarcinoma o ano. Ngayon, hindi na may gene testing na ginagawa para malaman kung talagang masama o hindi ang cancer batay sa genetic mutations. Ang masamang cancer kung operahan agad mula simula lalong lumalala. Ang operasyon ay malaking stimulus katulad ng sugat sa kamay kung paulit-ulit na kaskasin lalong lumalala dahil nagiging allergic at mas masama. Dapat hayaan. Ang operasyon ay tinitingnan lang ang nakikita. Pero ang cancer cells ay hindi nakikita. Kapag naging bukol na nakikita ang bukol sa 1 senti na bukol may libo-libong cancer cells. Ang selulang iyon ay hindi nakatigil. Ito ay buhay na gumagalaw. Sumusunod sa lymph nodes na konektado sa blood vessels na kakalat sa buong katawan. Pero ang primary site ay doon pa rin nagpo-proliferate. Ang breast cancer sa breast lung sa lung iyon ang kanilang tahanan. Noon kapag naoperahan, akala nila lahat ay nawala, pero agad kumakalat sa buto utak at iba pa, ngayon natutunan na iyon. Ang cancer cells
ay nakakalimutan ang kanilang tahanan kaya nahanap ng bagong tahanan sa ibang lugar. Maraming kilalang tao ang gumagamit ng drug therapy kaya sikat ang hospital na iyon. Dahil ang kanser ay systemic disease at genetic. Sa huli, ang drug therapy ang pinakamahalaga. Sa gene testing, kung masama hindi, agad operation kundi systemic treatment muna tulad ng chemotherapy o immunotherapy para pahinain o patayin ang nakakalat na cells bago tanggalin ang natitirang buko. Iyon ang modernong paggamot. Ang tinatawag na magandang cancer ay ang hormone-related tulad ng thyroid, prostate, breast, uterus, ovary. Ang na ito ay hindi masyadong malignan. Karaniwan ay mabagal ang paglaki at hindi masyadong agresibo. Lahat ng cancer patient at pamilya ay dapat malaman na ang side effect ay iba-iba sa bawat tao. May malala, may banayad, may walang side effect. Walang makakalam kung sino ang walang side effects hanggat hindi nasubukan. Ang stage 1 ay magang yugto, pro stage 4 ay kumalat na sa buto, tinatawag na terminal, pero hindi na iyon masyadong may saysay ngayon, noon iyon. Dahil ang cancer ay may invisible cells na nakakalat, ang dating staging batay sa nakikita. Ang chemotherapy ay pareho para sa stage 1 o stage 4 pinapatay ang lahat ng cancer cells sa katawan kahit hindi nakikita. Kaya huwag maging disappointed kung stage 4 diagnosis. Pareho ang paggamot, ang pasyenteng may cancer na namamatay dahil sa cancer mismo ay bihira. Karamihan ay dahil sa infection pneumonia. Dahil sa chemotherapy nasisira ang lining ng stomach at bituka. Ang pinakamahina na bahagi ng katawan ay ang gastrointestinal mucosa. Kapag nasira ang aslula ron dahil sa malakas na gamot, hindi na mayos ang absorption. Madalas din ang laknat kaya maraming antibiotic. Bukod sa cancer sa Pilipinas, ang isa sa mga problema ay ang overuse ng antibiotic. Ang sipon ay virus, walang saysay ang antibiotic. Pero sa Pilipinas kapag napunta sa doktor dahil sa sipon karaniwan ay binibigyan ng antibiotic. Ang antibiotic ay pumapatay ng bakterya pero may 100,200 trillion bakterya sa bituka. Ang selula sa katawan ay mas kaunti kaysa doon 10,20 times pa. Kalahati ay good bacteria, may bad bacteria. Nagbe-balance sila. Pero kung antibiotic o stress, maraming acid sa tiyan na pumapatay sa good bacteria. Kapag nasira ang balance, lumalabas ang bad bacteria mula sa bituka papunta sa baga na dudulot ng pneumonia. Kapag lumipat, babago ito dahil iba ang environment sa bituka vs baga sa English superbug. Patuloy na nagbabago. Iyon ang dahilan kung bakit sa ospital kahit hindi cancer marami ang namamatay sa ganon pero hindi ina-announce, dapat pangalagaan ang bituka. Kung masama ang bituka, hindi makakaisip ng mabuti. Kung negatibo ang isip, hindi gumagana ang bituka, malakas ang koneksyon ng bituka at utak sa pamamagitan ng nerves. Ang pinakamahalagang substance mula sa utak ay serotonin na mahalaga sa pagkonekta ng cells. Ito ay ginagawa sa bituka. At mas mahalaga sa chemotherapy, nasisira ang brain cells kaya nagbabago ang personalidad ng pasyente, nagiging parang bata. Kahit malusok na taupak, 80 taong gulang, nagiging parang bata. Kaya sa 80 bumababa ang memory ng 30%, hindi lang memory kundi hearing at lahat. Lahat ng hormone mula sa katawan ay bumababa, muscles ay nanghihina. Kapag ipinanganak mula sa ibaba, pataas pak 20S, panagde-develop ang frontal lobe, iyon ang nagbibigay ng rational judgment. Iyon ang pagkakaiba ng tao sa ibang hayop. Kapag 60S, pataas nagde-deteriorate lalo na ang frontal lobe. Kapag nasira, hindi na makapag-isip ng rational, nagiging emotional, madaling magalit, matigas ang ulo, hindi sumusunod. Nagiging parang bata, sariling paraan. Dahil nasira ang brain cells, mahirap intindihin ng asawa o anak. Nagiging parang bata, kaya kahit payuhan na kumain at uminom lalong hindi susunod. Mas sinasabi mong kumain lalong ayaw, dapat intindihin iyon at huwag pilitin. Ilagay lang ang pagkain at inumin at hayaan. Kapag nag-isa kakain at inom, ang aking tissue at muscle kung gagamitin lalong nagiging malakas, ibang tissue kung gagamitin lalong nasisira, tulad ng baga puso atay, mas lalong nasisira kung gamitin. Ang bituka kung hindi gamitin dahil matanda at laging nakahiga, mabilis mamatay ang tao.
Dapat lalong mag-ehersisyo, gamitin ang utak magbasa, ang maraming libro, makinig ng musika. Iyon ang basic truth ng kalusugan. Ang mga Pilipino may cancer pagkatapos ng unang treatment dahil sa sobrang pag-alala tungkol sa recurrence, wala nang ginagawa. Dahil sa pag-alala, naisip na magre-recur na naman. Sa Amerika, walang taong tumigil sa trabaho dahil sa cancer. Patuloy na nagtatrabaho habang nagpapagamot. Sa Pilipinas, kapag nakasakit ng cancer, lahat tumitigil sa trabaho kaya hindi gumagaling ng mayos at pagkatapos ng treatment hindi mapanatili ang lakas. Ang sakit nun paman ay dapat ipagyabang. Sa Amerika, kapag nakasakit ipinapahaya ng husto sa paligid humihingi ng tulong, lalo na sa makaibigan. Sa Pilipinas, kabaliktaran itinatago hinihiling na huwag sabihin sa iba. Malaking pagkakamali iyon. Sa Amerika, agad ipinapahayag. Kapag may sakit, nagtitipon ang matao para manalangin. Kung mahirap kumain, gagawa sila ang masarap na pagkain ayon sa panlasa at dadalhin dahil sa hiya kakain sila ng makakasama. Pero sa Pilipinas, iniwasan ang pakikipakita kaya hindi kumakain at hindi nagsasalita. Kahit malalapit na kaibigan ay hindi alam at hindi humihingi ng tulong. Kung masyadong matanda o may comorbidities tulad ng sakit sa blood vessels o iba pa ang malalakas na chemotherapy ay masyadong mabigat, mas mabuti ang immunotherapy na may counting side effects o supportive care. Higit sa lahat sa pamilya kahit hindi complete cure kung labanan at talunin ang kanser sapat na para magkaroon ng normal na buhay. Dapat bigyan ng positibong pag-isip at encouragement. Ang paggamot sa kanser ay hindi lang gamot, operasyon o radiation. Ang mga doktor ay maaring pangasiwan ang katawan pero hindi ang isip at kaluluwang tao. Pero ang malalapit na pamilya ang pinakamalamang makaintindi sa kanyang isip at kaluluwa. Kaya kailangan nila ng tulong mula ron.